Eto na, bagong sahod tayo. Kain tayo sa labas. Sarap talaga pag bagong sahod. Nakakagutom talaga. Iba talaga feeling kapag nakakain mo ang gusto mo. Ang sarap talaga ng kape dito. Kahit mahal. Friday ngayon, walang pasok bukas. Kakain na lang ako. Dami ko na nabili ngayon. Bukas naman bibili ako bagong cellphone. Sa wakas, nakabili na rin ng bagong cellphone. Excited na ako makauwi. Ang sarap uminom ng milk tea, lalo na at mainit sa labas. Dito muna tayo kumain sa shop. Eto, ulam ko, adobo. Mag-isda muna, malayo-layo pa ang sahod. Kung kahapon pritong isda ulam, ngayon tiis muna ako sa sardinas. Paubos na tayo. Wala na pambili. Pwede na ito ulam. Tiis na lang muna toyo at mantika ulam. Kunting araw na lang, sahod naman na. Isang araw na lang naman sahod na. Kunting tiis na lang. Mamaya sahod na. Makakabili na ko ulam. Nakakalungkot naman talaga. Ngayon pa nag-absent payroll namin. Delay tuloy ang sahod. Paano na to? Gutom na. Sa mundong puno ng tukso, bili doon, swipe kung saan-saan. Madaling maging magastos. Akala mo okay lang kasi deserve ko to. Akala mo may bukas pa para bumawi. Pero paano kung dumating ang araw na wala ka ng mahugot? Hindi masama ang gumastos. Pero ang masama, yung inuuna mo ang luho kaysa sa pangangailangan. Yung sahod mo parang hangin, dumaan lang na wala agad. Tandaan mo, hindi habang buhay malakas ang kita. Hindi araw-araw may extra, kaya matutong magpigil, matutong magplano, at higit sa lahat matutong mag-ipon, kahit paunti-unti lang, basta tuloy-tuloy. Dahil ang totoong yaman hindi nasusukat sa kung gaano ka gumastos, kundi sa kung gaano ka kahanda sa kinabukasan. Kaya sa susunod na hahawak ka ng pera, tanungin mo ang sarili mo, gagastusin ko ba ito o palalagin ko para sa bukas? Dahil sa buhay hindi pwedeng ubos biyaya. Dapat may natitira para sa sarili mong kinabukasan.